mga kapuso. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, sa inyong lahat na mga kagandahan. Pero maganda naman puro kagandahan lamang. Lahat din ng mga kagwapuhan. Nasaan man kayong panig ng daigdig na nararating ng GMA TV. Kasama kayo ngayong umagang ito. Dahil po ngayong unang Sabado ng Mayo, gagawin natin good vibes na good vibes. Ibig sabihin, masayang-masaya tayong lahat, lalong-lalo na ang mga kalalakihan at mga kagwapuhan. Dala-dala ko, istorya punong-puno ng inspirasyon. At para sa lahat ng mga kagwapuhan na may konting problema, eto na, may solusyon ako sa inyong lahat at magtutulak sa inyo para sabihin, kayang-kaya ko to. Dito lamang sa GRR Todo na To. Black is a dangerous color of eyeshadow. But then again, it is the most beautiful color if you know how to use it. Okay, Miss Golden Sunset is none other than as what Dr. explained, Sad House is the first and the only temporary home for children with cancer. Walang sinumang magulang ang hindi gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Nag-email nga ako kay Mother Rica Reyes at napag-alaman ko na may pag-asa pa pala yung mga kagaya kong kalbo. Talagang mga Pilipino, ang favorite pastime natin ay manood ng beauty pageant. Whether ito'y nanggagalit sa barangay, probinsya, national at international. Love natin yan. At lagi tayo nagbe-bet, di ba? Eto na. Sa May 11 po, babahanan ng napakaraming magagandang talaga sa finals ng Miss Earth Philippines. Yan ang #1 na contest ngayon. Pero, bago po ang contest, pinatawag ko po lahat ng kandidata. Tinuruan ko sila ng tamang makeup para sa beauty queen. Pagka sila'y naka-chin up or bumobonggan rumarampa. Kaya po sigurado ako na babagandahan dahil sila ay naturuan ng hair and makeup 101 at ang matatawag ko dito ay Turo ni Mother. Heart, brain, and beauty. Yan ang mga kandidata ng Miss Earth Philippines 2014. Ngayon papalapit na ang kanilang coronation night, may nag-aantay na challenge para sa kanila. Makaya-kaya nila ang hamon ko na may kapan ang kanilang mga sarili. Ngunit bago ang lahat, tuturuan ko sila kung paano mag-makeup para sa isang kandidata kung sila ay may outing o may function sila sa umaga. Ano ba ang tamang makeup sa umaga? Siyempre po, very important po na kailangan laging maganda ang isang candidate. So lahat po ng matututunan namin dito, pwede namin gamitin to prepare ourselves for the pageant. Ang ina-expect ko na mas matuto kami, yung proper na makeup and hair. Lalo na nandyan si Mother Ricky na talagang matututukan niya kung paano at kung anong bagay sa amin. Dapat na slight lang ang color upang mas mag-impress looking ka sa morning function. May pinagdaanan ng pimple, your foundation should 2 plies or 3 plies. Especially if you're going up in the stair. Walang pwedeng single ply, okay? Dahil dapat daytime, double ply. Pag-akit ng triple or 4 times. You know why? Because the makeup is being absorbed by the moist of our skin. Your makeup will be better and good
after an hour or an hour and a half, it settles on your skin. Okay? Only to highlight your cheekbones. Pag gusto mo mas highlighted pa, just make it a little darker. Mula sa daytime, tuturuan ko naman sila kung paano ang tamang makeup pagka afternoon na o hapon ng kanilang function. Pagaya niya, matangos na ilong. Pero kailangan sa stage, magandang mas matangos pa. You use a lighter foundation and put it here, straight. Pagkalagay nyo dito, okay, listen. Pagkalagay nyo dito, pag medyo bilugan ng mukha nyo, put it under here. Okay? Para pumayat ito, etong light nyo dito, magmumukhang oval yung mukha. Tips sa mga girls, dito ay kailangan gumamit ng mga a little heavier. Gagamit kayo ng mga earth tone colors, kagaya ng brown, gold, copper, and dark brown. At syempre, para sa darating na coronation night, tuturuan ko sila kung paano gawin ang makeup na pang pageant na talaga o yung makeup na pag nasa taas ka, maganda ka. Pagka gagamit kayo ng black color of shadow, never use other colors. You cannot use pink, you cannot use gold. You can only use the color tone of your skin. This is very important in makeup. This space in between should be clean. No color. Only the color of your skin. You know, always remember that makeup, what is important is your skill to do it. It's not the brand. Okay? It's not the brand. It is how you will use it. Hawak-hawak mo nga, pinakamamahalin. Tapos hindi ka naman marunong mag-apply. Diba? So it doesn't matter. Doon ka na sa medyo mura, pero ang ganda-ganda mo mag-apply. Okay. As I've said, we'll be using black. Black is the dangerous color of eyeshadow. But then again, it is the most beautiful color if you know how to use it. Ginagamitan ito ng dark color, brown, black, or black ay maganda rin para mabuhay lalong yung mga mata. Samahan mo pa ito ng magic eyelashes at talaga namang naku, bibilog at magiging maganda ang buka ng iyong mga mata. Matapos ang makeup, tuturuan ko naman sila ano ang mga tamang buhok sa pang-umaga, panghapon at panggabi.
I've heard so much about Mama Ricky Reyes, so it's such an honor to be actually held by her and she put on makeup on us, and I'm very honored. I feel very honored and lucky. Fortunately for me, I got the look of the coronation night, so it's really helpful because the hair type that he wanted to do was really my hair type, which is heavy on the bottom but not so much at the top. And now I know the secrets, I know the tips, so kailangan na mag-cheat. I like it because I'm all about my hair, like as much as possible. I want it to be clean because it's like my security blanket. So the fact that I got a new look and it's the new look of Ricky Reyes, it's absolutely fabulous. Nakita niyo naman kung paano gumanda ang ating makeup sa tatlong kandidata. Ang tanong ko, yung bang ginawa ko, gagawa nila sa sarili nila? Abangan ho yan sa pagbabalik ng GRR Todo na to. Naku mga kagandahan, bobong at gaganda na uli kayo. Nandyan na ang magic classes. Pumasyal na po kayo sa lahat ng Ricky Reyes. At naku, ang dami-daming supply at masisiguro ko, gaganda, pipilantik ang inyong bilik mata. Go na! Mga kapatid sa hanap buhay, 30 years na ang PhilHealth Co-op. Imagine ninyo, 3 dekada na tayo at ang ating dedikasyon sa ating trabaho. At ngayon 2014, muli na naman natin kikilalanin ang pinakamahuhusay sa larangan ng hair and makeup. Kompetisyon na muli magpapaangat sa galing ng mga Filipino hairdresser. Imagine ninyo, isang labanan, 3 ang panalo. Ang tawag namin dito, Grand Slam winning. Join na! Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa PhilHealth 584-5048 at hanapin si Bong. Eto na mga kagandahan, matapos ko silang turuan ng makeup at hairstyle, sila ngayon ang gagawa ng itinuro ko sa kanila. Kaya ang tawag ko dito ay Beauty DIY Challenge or Do It Yourself. At kanina ay tinuruan ko mga kandidata kung paano mas pagagandahin pa ang kanilang itsura. Ngayon naman ay sisimulan na natin ang Beauty DIY or Beauty Do-It-Yourself Challenge, kung saan ating mga kandidata mismo ang gagawa ng kanilang sariling makeup. At sa kanilang lahat, pipili tayo ng top 10 at doon natin kukunin ang top 3. At may 2 major award pa na nag-aantay sa ating mga kandidata, ang Miss Golden Sunset at Miss Gandang Ricky Reyes. Ano pang inaantay niyo mga girls? Simulan na ang challenge! Lahat sila ay nagnanais na maiuwi ang mga award na ating pamimigay. Halos lahat ng kandidata ay talaga namang napakagaling mag-makeup. Natuto agad sila at nakita nila ang ginawa ko ay yun, ginaya na agad. Mula kulay ng eyeshadow, pagkikilay hanggang sa blush on at contouring, napakahusay na. Tatalunin pa ang ibang makeup artist, promise. Ilang minuto lang ay matatapos na ang challenge. Sino kaya ang mananalo? Bibigyan sila ng mga lucky card ng ating mga hurado at iipunin nila ito. Kung sino ang pinakamaraming card, siya ang magwawagi sa ating challenge.
Okay, Miss Golden Sunset is none other than Miss Gapang. Gandang Ricky Reyes is none other than Miss Makati City. Okay, on our beauty DIY challenge, the winners are, for the gold medal, 24. Okay, Santa Rita. Stay in the center. Okay. For the silver, 16. Okay, we have Cebu City. Okay, the bronze medalist. Who among you have 15 lucky cards? Okay, we have here. Sa pagandahan, Miss Philippines at todo na to! Bye! Ay nako mga kandidata, hindi lamang magaganda ang utak at ang tatalino. Imagine ninyo, lahat ng tinuro, nakuha kagad ang gagaling. Di ho ba? Kaya naman nagkaroon tayo na, tinatawag na gold medalist, silver, and bronze. Ang tanong ko naman, ang mga beauty for a cause, ano naman kaya ang laman ng puso? Sa pagbabalik po ng GRR, todo na to. Kailan lamang ay ginanap ang isang fun run sa Taguig City sa pamumuno ng Informatics Philippines. Madaling araw pa lang nagkakagulo na ang mga tao. Nag-aabang din sila sa ating gagawin. Marami ang nag-register at nakilahok. At ang maganda nito, sa pakikisa ng maraming tao sa event na to, maraming bata ang matutulungan. And today, we're going to have a advocacy run for the benefit of children of Child House here at Informatics. Bago magsimula ang fun run, nagkaroon muna ng simpleng warm-up ang mga kalahok para tumakbo. Kitang-kita sa mukha ng mga tao ang pagka-excited. Maya-maya ay nagsimula ng pagtakbo. 3, 2, 1, go! Magmula sa 10K hanggang sa 2K. 4, 2, 3, 2, 1. Kahit ang mga bata, ayun, hindi nagpahuli at nakitakbo din. Di nagtagal ay dumating na ang mga unang nakatapos sa pagtakbo. Isa sa mga nakilahok ay ang ate ng Child House na si Saiki. It makes me feel proud. Kasi whenever I try to work on running, especially sa mga runners, whenever I try to work on running or get into fitness, I've always envisioned that I'll be running either for Miss Earth
for Child House, and it helps you finish. So I actually got to do it today. Ang sarap ng feeling. So you guys, when you get invited to join a fun run for a good cause, especially like something like Child House Foundation, do it. Sa libo-libo na kiisa para sa ating mga angels, maraming salamat po. Isa lang itong patunay na kahit sa simpleng bagay ay kaya natin makatulong para sa mga nangangailangan. Ay nako, ang mga kandidata natin talaga naman ang gaganda na, ang gaganda pa ng puso. At ang tatawag ko sa kanila, isa lamang. Idol, ang mga kagandahan. Hindi pa tapos ang kasiyahan at activity sa mga kandidata ng Miss Philippines Earth 2014. Binisita din nila ang aking mga angels sa Child House. Sa unang pagbisita ng mga kandidata sa Child House, nagkaroon sila ng pagkakataon na malaman at makilala ang mga bata. All the very great coming from all over the Philippines, thank you for coming. And welcome to Child House. What the tournament playing Child House is the first and the only temporary home for children with cancer. Though pag may dinadating dito na mga offers, tinatanggap din namin bilang pambata. Naghanda din ang munting palabas sa mga kandidata upang mapasaya ang mga bata. Sila ay nagpalaro kung saan meron pa premyo, hindi lang para sa mga bata, pati na rin sa mga magulang. Nagpakita din ng talent ang ibang kandidata. Matapos sa kanilang munding handog, ayun, kainan na. And take note, mga kandidata mismo nagsilbi sa mga bata. Dito ay personal na nakamusta at nakakwentuhan ang ating mga angels sa Child House at kasama na ang mga magulang. Bilang pagtulong, ang kandidatang si Miss Gapan binigay sa Child House ang kanyang napanalunan sa makeup demo na 10,000 pesos. At si Miss Tanawan din ay nagbigay ng kanyang donasyon sa mga bata. It's a blessing for us to also be here to see this. And hopefully for us to show to the people na kahit marami tayong problems in life, mas malaki yung dinadanas nila. Pero they're seeing life as, something na to look forward to have faith, to have hope. Ang pasasalamat naman ng mga bata para sa mga kandidata ay dinaan nila sa paghahandog ng isang kanta. At the first time kong naiyak sa ganitong part, like,
Sabi ko, kami, simple-simple lang problema namin, pero parang sobrang bigat na sabi. When I saw these kids, parang nakakatalo. Sabi ko, nung nagkakanta sila, sobrang naiiyak ko, hindi ko mapigilan. First, I would like to thank you for inspiring me and, just be strong and whatever happens in life, at least make the most of it because you're loved and you're blessed from our Lord. And we will always be here for you and supporting you all the way. For me, kids, I would just like to say thank you so much for this experience. And the world can be so many things, but just don't forget, it is up to you to decide of what it is for yourself. And if you keep it happy, and if you keep it inspiring and joyful, and always think positive, anything can happen, and always believe in God. Sila man ang bida ngayon sa entablado para sa Beauty for a Cause pageant, kayang-kaya pa rin nilang umakyat sa ibang entablado kung saan ang kanilang mapapasaya ay ang mga bata. Ngayon talagang masasabi ko na ako mismo, idol ko na lahat ng mga kandidata ng Miss Philippines. Dahil hindi lamang kagandahan ng kanilang pinaiiral, kundi ang kagandahan din ng kanilang puso. Pag pinag-uusapan natin ng idol, tuwan-tuwa po ako dahil meron tayong pinamamarisan. May dadalhin po ako isang idol pa. Dati, ang ambisyon niya maging tindero sa isang tindahan. Pero ngayon, umangat na ng todo. Ang dating gustong tindero, hindi nag-waiter, hindi nag-chef, nasa ibabaw na ng entablado at nag-entertain ng mga tao. Ibang klase ang ating idol sa entablado. Kung ang mga kandidata ay bida sa entablado ng pagiging Miss Earth Philippines, ang isa nating kapuso, kayang-kaya din bumida sa entablado. Hindi nga lang sa pagandahan, pero sa entablado ng pagpapatawa. Siya si Didong Dumadag. O kilala sa tawag na Didong the Gay. Isa sa mga bumibidang komedyante na binabalik-balikan dito sa Malate. Gabi-gabi nagpapasaya at nagpapatawa ng mga tao. Kamukha mo si 1, 2, 3, Ann Curtis? Undertaker. Kapainis ka naman. Yung babae. Sing bilis ng roller coaster kung mag-isip ng kanyang mga jokes. 1, 2, 3, Ann Curtis again? Ang duming babae. Atis babae. At kung chimika, talaga naman ikaw ay tatawa ng tatawa at maiisip na wala kang problema sa buhay. May tsunami walk, may cobra walk, may pilapil walk. O sa'yo ano? Ganyan. Wala, ano yan? Tapos lakad ka ng paganan. Ano yan? Baya. Ano baya? Baya walk. Pero sa likod ng bawat biro at pagpapatawa ni Didong ay mayroon ding hirap na pinagdaanan sa buhay. Isang simpleng bata mula sa Davao si Didong. Bunso sa 16 na magkakapatid. Bata pa lang si Didong ay gusto na niyang matulungan at mapagaan ang buhay ng kanyang pamilya. Pero hiling ko sa Diyos talaga na ang pangarap ko talaga sa buhay maging tindera. Pagdating ko ng Manila, umiyak ako. Pagbaba ko ng barko, umiyak ako. Tapos sabi ko, Lord, sana Lord, magiging tindera ako sa Manila. Naging tindera ako sa pagdating ng agency namin, naghanap ngayon ng mga Chinese ng tindera. Naubusan ng babae. Naubusan ngayon ng babae. So ngayon, nakuha ko kasi tindera lang naman. Galit ng amo ko, sinauli ako sa agency. Sinauli ako sa agency, galit din sekretary namin ng Bisaya din na ikaw ang arte-arte mo, sabi mo, wala kang pipiliing trabaho. Kung wala akong pipiliing trabaho, pero hindi ko naman kaya yung 50 kilos na bigas. Hindi man umayon sa pangarap ni Didong ang nangyari, hindi ito naging hadlang para siya ay sumuko. Marahil naging daan ito para mapunta siya sa kinalalagyan niya ngayon. First kong pumasok sa ganon na comedy bar, tapos bigla ko tinawag. Tinakanta ako, ganyan-ganyan. Nilalait ako. So, ang gawa ko, yung nilait nila ako, lumaban ako sa laitan. Alam mo, pag sa comedy bar, di ba, may lait-lait, ganyan-ganyan. So, ngayon, lumaban ako sa mga lait-laitan nila. Kahit yung itsura ko, marunong ako kumanta. Hindi katulad din nyo, okay, mga baka, wala kayong talent kung kumanta. Hindi kumanta ako. Hindi naman lahat ang mga customer
pati yung manager namin ngayon, si Nanay Gigi Luwalhati. Dito nagsimula ang karera ni Didong sa pagpapatawa at ngayon ay nakikipagsabayan na sa ibang mga komedyante. Saint, 1, 2, 3, Saint Therese. 1, 2, 3, Saint Paul. 1, 2, 3, Saint Bernard. Aso yun ah. 1, 2, 3, Princess Cinderella. 1, 2, 3, Princess Snow White. 1, 2, 3, Princess Fiona. Grabe ka naman. At least princess siya. 1, 2, 3, puso ng tao. Wow. Puso ng saging. 1, 2, 3, puso negro. Bagamat bago sa larangan ng pagpapatawa, kailan lang ay sumali si Didong sa isang workshop ng mga komedyante at nanalo bilang pinakahabate o ika nga bonggang-bongga sa 79 ng mga komedyanteng nagsisali. Ngayon nakikilala na si Didong bilang isang magaling na komedyante. Unti-unti din niya natutupad ang kanyang mga pangarap. Sabi ko naman, sa mga kapatid ko, balang araw din sa akin naghihingi ng tulong. Yun lang naman. Noon, mabigat yung dibdib ko dahil hingi sila ng hingi sa akin. Pero, tanggap ko na. Kasi ito siguro ibinigay sa akin ng Diyos. Ito yung mission ko. Wala ka na magawa doon dahil yun yung buhay mo na yan eh. Kahit anong gawin mo, buhay mo na talaga yan. Nasanayan mo ng ganito mapadala doon. Pero, hindi ko kinalimutan yung magtabi din ako sa sarili ko. Kahit pa nagniningning na si Didong sa pagiging komedyante, hindi pa rin niya nakakalimutan balikan at tulungan ang kanyang pamilya. Ay, oo, si Didong matulungin. Ang alam ko nga, minsan pag nagkikwentuhan kami, sabi niya, Sir Jeric, wala na naman akong pera. Bakit na naman? Pinadala ko na naman sa pamilya. So sabi ko, okay lang yan. At least sabi ko, blessed ka. In return, sabi ko, blessed ka at yung lahat ng ginagawa mo na para sa pamilya mo, babalik at babalik din naman sa iyo. Isa lang si Didong sa mga taong patuloy na inaabot ang pangarap. Isa din siya sa patunay na kayang-kaya maging magaan ang buhay sa pagiging porsigido at hindi pagsuko. Kung dati ay pinapangarap lang niya maging isang simpleng tendera, ngayon, sobra-sobra pa ang kanyang tinatamasa. Bongga ka, day, ha? Dapat talaga mag-aral. Kasi mawala ka man sa komedya, kung merong pinag-aralan ka, o kahit wala, basta marunong ka magtrabaho na hindi ka magreklamo. As long as kaya mo, angat ka. Walang sinumang magulang ang hindi gagawin ng lahat para sa kanyang mga anak. Mga kapatid sa hanap buhay, 30 years na ang PhilHear Co-op. Imagine ninyo, 3 dekada na tayo at ang ating dedikasyon sa ating trabaho. At ngayon 2014, muli na naman natin kikilalanin ang pinakamahuhusay sa larangan ng hair and makeup. Kompetisyon na muli magpapaangat sa galing ng mga Filipino hairdresser. Imagine ninyo, isang labanan, 3 ang panalo. Ang tawag namin dito, Grand Slam winning. Join na! Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa PhilHear 584-5048 at hanapin si Bong. Mga kagandahan, malapit na po ang Mother's Day. At ngayon po ay simulan na po natin ang istorya ng mga nanay. Ang dadaling ko po sa inyo ay isang istorya na sigurado akong pupukaw sa inyong puso. Istorya ng isang ina na naging matapang, harapin lahat ang problema ng buhay, nagpakasipag at nagpakatyaga ng dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Karamihan sa ating mga ina ay nag-OFW.
ng ibang bansa, nag-aalaga ng ibang bata habang ang kanilang sariling anak ay hindi nila naaalagaan. Ang ating pong istorya ngayong umaga, isang nag-OFW para matustusan lahat ang kanyang anak. Ito po ang istorya ni Jonalisa. Walang sinumang magulang ang hindi gagawin ng lahat para sa kanyang mga anak. Yan mismo ang ginampanan ng balikbayang si Jonalisa. July 19, 1970, isinilang ang tubong Nueva Ecija na si Jonalisa Ibardolosa o mas kilala sa palayaw na Jona. Lumaki sa pangangalaga ng kanyang butihing lola, kaya naman namanan niya ang pagiging masipag, magalang at may takot sa Diyos. Dahil isang payak na pamumuhay lamang meron sila noon, nasanay siya pumipitas ng mga prutas na bayabas para mayroon siyang pambili ng lapis. Bukod sa pagkahilig niya sa libro, paborito niyang ginagawa ay ayusin ang buhok ng kanyang nanay. Mommy, anong gusto mong hairstyle? At bago tumungtong ito ng high school, lumuwas sila papuntang Maynila upang muli pagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ilang buwang matapos ang kanilang graduation, nakilala niya ang nagpatibok ng kanyang puso. Barkada niya po yun. Tapos sabi po ng brother ko sa kanya, ligawan mo ang kapatid ko kasi to tomboy-tomboy. Ultimo, hawakan namin siya, ayaw. Hipo, ayaw magpahawak, ayaw magpayakap. Ayaw ko po kasi parang hipo ko sa lalaki. Sa kabila ng pagsusuyo ng binata, nanaig pa rin ang kagustuhan nitong suportahan muna ang kanyang mga magulang. Ano, Jonah? Ano ba? Sagutin. Ako, ayok sa mga lalaki. Jonah! Sa isang hindi magandang pangyayari, nagpasya si Jonah na magpakasal na sa binata. Kahit sa simbahan. Pakasalan mo ako, ah! Lumipas ang mga araw, nagsilbing punching bag ang katawan ni Jonah habang dinadala nito ang kanyang unang anak. Ilang taon matapos niyang iluwal ang kanyang panganay, nagpasya si Jonah na iwan na ng tuluyan ang kanyang asawa. Pero hindi nito batid na siya pala ay 3 buwan nang nagdadalang tao para sa pangalawa nitong anak. Naisipan niya mas makabubuting lumipad na lang siya sa bansang Taiwan, doon maghanap ng pantustos para sa kanyang mga anak. 2 years po, the rest is 5 years, TNT po ako. Mahirap man, ngunit pilit pa rin tinitiis na Jonah ang hirap na mawalay sa kanyang pamilya. Matapos ng 2 taong kontrata nito sa pabrika, hindi umuwi si Jonah. Liz, uuwi ka ng Pilipinas, sinong bubuhay sa pamilya mo? Maliit pang mga anak mo, wala kang asawa, sinong babalikan mo? Huwag kang umuwi, sabi niya. Itatakas kita. Umakyat po kami ng building. Doon po kami tumalon. At dahil siya ay TNT, ayun, tago ng tago ang naging araw-araw na gawain ni Jonah. Pero dahil sa tiyaga at pangarap sa buhay, nakapamumunan na siya ng 2 apartment unit at bukid. Ang masama nito, naibenta rin niya ang kanyang naipundar dahil ginamit niya itong pamasahe papuntang Israel. 2002, 11 years po ako doon. 5 years, 6 years na TNT. Naghanap muna ako ng talagang magiging employer ko. Pero nag-relieve muna ako sa mga taong gusto umuwi ng Pilipinas, babalik, tapos aalis. At dito nakilala niya isang napakabait na employer. Matapos ang pagsiservisyo nito sa bansang Israel, bumalik siya sa bansa upang makapag-aral muli. Ito ay sa tulong ng kanyang butihing amo. Do what you want. I was surprised and I was crying. Umiiyak po talaga ako. Really? Thank you so much. Thank you. Nobyembre ng nakaraang taon, pumasok sa kurseng NC2 sa aking paaralan. Lahat ng subject sa women's, men's, tapos stylist, yun po yung including ng mga subject na NC2, hairdresser. Madali nitong natutunan ang mga turo ng kanyang mga professor. Emotionally, mentally, talagang naramdaman namin siya yung kanyang pinagdaanan at yung kanyang binigay na effort dito sa amin. Kaya kami lahat nag-usap-usap na talagang deserving siya, na siya ang naging most outstanding student namin. Nakitaan siya ng potensyal pagdating sa paggugupit ng buhok. Masipag din po talaga siya, pati sa paggupit, outreach programs. Active po siyang kasama. Madali po siyang matuto kasi yung mabilis po din siyang make up. Kaya naman sa pagtatapos niya ngayong taon, nakilala si Jonah na isa sa outstanding student ng RRLI. Miss Jonalisa T. Ibardolosa. Oh, wow! Beautiful. Hindi mo hahayaan na ang gagawing tungtungan ng problema mo. Push kung ano yung kaya mong gawin. Who knows, someday,
dun ka pala successful. Kung baga po, yung hindi mo linya, subukan mong linyahin. Baka sakali po, nandun yung pagiging magandang buhay na darating sa'yo. Si Jonalisa, salamin ng isang matatag na ina. Naging masaklap man ang kanya naging buhay noon, siya ay nananatili pa rin nakatayo at pilit na lumalaban sa hamon ng buhay. Nag-email nga ako kay Mother Ricky Reyes at napag-alaman ko na may pag-asa pa pala yung mga kagaya kong kalbo. Ricky Reyes Learning Institute prides itself in giving Filipino students affordable yet quality education. Balak ko magtayo ng salon nang dahil sa Ricky Reyes Learning Institute, natutunan ko lahat. Ngayon, mas sigurado ang future mo. Enroll na! Sa Ricky Reyes Learning Institute, ang ganda ng iyong bukas. Kanina po na magsimula tayo, ang sabi ko mga kagandahan at syempre lahat ng mga kagwapuhan nating mga kapuso, kasali kayo. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ngayong umaga, isang kapuso natin, nabibigyan natin ang kanyang kahilingan ng wish granted. Ewan ko nga ho ba, sa buhay ng tao, pag ang buhok natin numinipis o nalalaglag, talaga namang nadidismaya tayo at nalulungkot at ayaw nating lumabas ng bahay, luminipis pa lang yan. Papaano naman kung kalbo ng total talaga? May magagawa pa ba tayo para manumbalik ang kanyang kumpiyansa sa sarili? Eto na ang ating kapuso, bibigyan natin ng regalo na kung saan ibabalik ang kanyang kagwapuhan, kabataan at kumpiyansa. Paggamit na niya ang wig na kaibig-ibig. Si Joseph Castro, 40 years old. Ang kanyang profession dati, physical therapist. Ang mga minamasahe, mga basketballista lang naman. Ang trabaho ko noon, sa PBA, isa po akong nagmamasahe sa mga players. Hindi nga raw naging madali kay Joseph ang ganong trabaho, kaya humanap siya ng ibang pagkakakitaan. At hindi naman siya nabigo. Ngayon, isang product distributor na si Joseph. Isa na po akong distributor ngayon. Pero hindi pa rin naging madali sa kanya ang ganitong trabaho dahil nahihiya daw siya dahil unti-unti nang nakalbo ang kanyang buhok. Ayun, lost na talaga lahat, kalbong-kalbo na. Sa pagiging distributor, syempre, kailangan may presentasyon ka. Humaharap ka sa tao. So, kailangan power dressing. Siyempre, itsura mo. Dapat medyo maganda yung face mo. Siyempre, ang pinopromote mo is health eh. So, siyempre, dapat kung yung buhok mo maganda rin. Pakiramdam nga raw niya, kulang na kulang ang kanyang personalidad at kumpiyansa sa sarili. Lalo na kapag maharap siya sa mga kliyente. Problema ko talaga, yung buhok ko dahil minsan kinakansyahan ako dahil nga sa buhok ko na medyo manipis na. Ginawa ko, pinakalbo ko na lang. Total, uso naman yung kalbo, pero mas maganda siguro kung may buhok. Kaya, ayun, naisipan ni Joseph na mag-email sa programa ko. Nag-email nga ako kay Mother Ricky Reyes at napag-alaman ko na may pag-asa pa pala yung mga kagaya kong kalbo na niyang matulungan para magmukhang bata. Kagustuhan ni Joseph na magkaroon ng pag-asa na maibalik muli ang kanyang itsurang medyo bata-bata at gwapo. Yan ay sa pamamagitan ng wig na kaibig-ibig. Joseph, kami nang bahala sa iyo. Ang iyong problema, naku, ang dali-dali niyang lagyan ng solusyon. Kaya kayo mga kagwapuhan out there, kung may problema kayong kagaya ni Joseph, pasya lang po kayo sa gandang Ricky Reyes Salon. Sisiguraduhin namin kayo ay gagwapong muli at bonggang-bongga pagharap niyo sa tao.
mga kagwapuhan, kasama ko na po si Joseph. Ngayon, bibigyan natin siya ng makeover na hindi niya malilimutan. Ready ka, Joseph? Ready. Okay, let's go. So, siyempre, una, lalagyan natin ng kapa. Mamatch ko talaga sa'yo yung ganda ng buko. Okay? Welcome. At siyempre, dahil mambuk si Joseph, tatanggalin natin ang pinaka-kayat ng... Kita niyo naman, excited na si Joseph sa kalalabasan ng kanyang makeover. Okay, ngayon naman ay ilalagay natin ang ating hairpiece kay Joseph. Lang natin yan. At hindi pa natatapos, bakas na sa mukha ni Joseph ang kasiyahan sa kanyang magiging bagong itsura. Kagandahan at kagwapuhan. Ready na ba kayo makita si Joseph? Ito na po siya. Batang-batang muli at buo na ang kumpiyansa na humarap sa kanyang mga kliyente. Grabe yung nangyari. Hindi ko alam na nakakabata pala yung ginawa ni Mother sa akin. Parang bumalik yung high school pa ako eh. So bumata ako talaga. Napakagaling ni Ricky Reyes. Buti na lang may Ricky Reyes, ano? Hindi nga raw siya makapaniwala sa kanyang itsura dahil na sa aking magic touch at wig na kaibig-ibig. Nagpapasalamat ako kasi ngayon confident na ako na humarap sa mga clients ko sa pagiging independent distributor. Para siyang modelo at ganadong-ganado ng magtrabaho. Hello, good morning, bro. Bro, sige, punta ako dyan sa office, ha? Tayo niyo ako, bro, ha? May good news ako sa'yo, pare. At take note, nilusab ang kanyang office at gusto niyang makita kagad siya ng kanyang mga ka-office mate. Astig yung mga Ayun, hindi siya nakilala dahil ibang-iba ang kanyang kagwapuhan. malupit. Meron bang ganon? Pwede. Yes! Pwede. At sa araw na yon, bakas ang sobrang saya ni Joseph dahil sa kanyang wig na kaibig-ibig. Ano pang inaantay niyo mga boys? Kung may problema kayo, go na. Huwag kayong magtsaga na maging kalbo forever. Dapat guwapo forever. Relax. Rejuvenate. Experience. Experience true colors of Golden Sunset Village Resort and Spa. For bookings and reservations, call 634-3109. Mayo na. Tsak na may expose na naman tayo sa napakaraming pagkain. Dahil itong araw ang buwan ng kainan at handaan dahil piyesta lagi kung saan ka man magpunta.
Kaya ang iba natin mga kapuso tiyak na magrereklamo sa kanilang kalusugan dahil sa pagtaas ng blood pressure, sugar level, uric acid at maging ang timbang madadagdagan din. Nakakatakot, magiging heavy guts. Ano ba yan? Ano nga ba ang dapat natin gawin para maingatan ang ating sarili sa masasamang epekto ng iba't ibang klaseng pagkain ating makakain? Talaga namang masasarap ang mga pagkain, lalo na sa mga handaan at maging sa mga outing. Pero, sobra din pala ang masamang maidudulot nito sa ating katawan, lalo na kung kakainin nyo ay mga junk foods. Pansin-pansin sa ganitong mga okasyon, bitbitin natin yung masasarap na pagkain, hindi ba? Dahil summer nga. At hindi may iwasan na sa mga pagkain dala-dala natin, yung mga kasama rin yung mga junk foods. Hindi maganda yung naidudulot nitong processed food at junk food. Dahil, bata pa lang ako, constipated na ako at hyperacidic na ako. Wala kang choice bilang magulang, hindi ba? Dahil sabi ng mga bata, ngayon lang naman to. Pero hindi nila alam, merong masamang epekto sa katawan nila, yung mga junk food na yan, yung mga processed food na yan. Meron tayong kasabihan that you are what you eat. Pero ang totoo nun ay kalahati lang ang katotohanan nun. The whole truth is you are what you absorb. So, in short, yung absorption natin ang siyang pinakadahilan na magdi-decide kung yung ating bang katawan ay magiging malinis o magiging marumi. So, kung yung ating bituka ay hindi naglalabas ang maayos ang dumi, ang na-absorb natin hindi sustansya mula doon sa ating pagkain, kundi yung mga nabubulok ng mga substance mula doon sa ating mga nakain. Kaya huwag na mag-worry dahil ang Fiber Health ang aalalay para malinis ang lahat ng dumi sa ating katawan. Kung bibili natin yung component ng Fiber Health mula sa iba't ibang mga produkto or food supplements, ay magiging masyadong napakamahal. Kaya nga, yung Fiber Health is a formulated product na doon ang lahat ng kakailanganin ng isa para ma-eliminate niya lahat ng mga basura na dapat niyang mailabas sa katawan sa pinakamurang halagang posible. Iba-ibang klaseng karamdaman ang natutulungan ng Fiber Health. Ang first line of defense ng mga tao is fiber. Maging sa pagtaas ng cholesterol level, fiber pa rin. Kaya ang fiber, lalo na ng Fiber Health, makakatulong ito ng malaki para yung excess cholesterol ay mailabas sila sa kanilang katawan, so iwas sakit sa puso. At ito ay tumutulong din para mailabas mo yung excess sugar. So nakakaiwas sila sa pagtaas ng kanilang sugar level sa dugo. At marami pang benepisyo ang Fiber Health sapagkat ito ay naglalaman din ng soluble and insoluble fiber para maging efficient yung pagdumi at yung mga lason mula sa ating mga kinakain o mga chemicals na galing sa ating pagkain at mga inumin at maging sa mga hangin na ating hinihinga ay mailabas natin at hindi mag-accumulate sa loob ng ating katawan. Tulad nga ni Mara at Mang Mags, naging maayos ang kanilang kalusugan dulot ng alternatibong medisinang ito. Patulong sa akin malaki yung Fiber Health. Ang laki ng tulong sa akin yan. Bagamat tingin niyo sa akin ay patpat at maliit ang katawan, pero malinis naman akin tiyan. I-maintain ko ngayon ang Fiber Health na alam kong may probiotic o good bacteria na nakatulong sa akin. Sa isang salita, yan ang walis ng ating tiyan. Nan-neutralize niya ang lahat ng binanggit nating masamang epekto sa katawan sa pamamagitan ng regular na pag-inom ng Fiber Health. Ito ay safe inumin, hindi na kailangan ng prescription. Pwede para sa mga bata at matatanda, may sakit man o wala. Ginawa rin din ito ng iba't ibang tropeyo ng pagkilala para sa kalusugan. Kaya sa Fiber Health, malinis kang talaga. Ito ay mabibili sa lahat ng leading drugstore nationwide. Para sa ilang katanungan, tumawag lang sa 808-1144 or mag-text sa Smart 0999-730-3000 o kaya sa Globe 0906-487-8787. Mga kapuso, maraming pong salamat sa isang oras sa pinagsamahan natin. Isang oras po yan, pero I'm sure naging masayang-masaya kayo dahil sa mga inspirasyon ng ating nakita. Imagine niyo nga naman, ang lalaki, kahit kalbong-kalbo na mukha ng matanda, ay pwede pa magmukhang bata nang dahil sa wig na kaibig-ibig. Joseph, maraming salamat dahil kayo naging idolo ngayon ng mga kalalakihan out there na nauubos ang buhok. At eto naman, si Jonalisa, ibang klaseng babae. Lahat ay ginawa para sa kanyang pamilya. Lagi nating iisipin na ano man ang hirap ng buhay, lahat yan ay malalampasan natin as long lagi tayong may tiwala sa Diyos. Jonalisa, hanga ako sa iyo dahil binigyan mo uli ng magandang kahulugan na ang ibig sabihin ay
mothering is the most beautiful profession in this world. Hanggang sa muli, ito po si Mother Ricky. Kasama niyo po kada Sabado ng umaga. Nagpapaganda, katsikahan niyo at nagpapaganda ng ating kalusugan at also nagpapaganda ng ating outlook sa buhay. Hanggang sa muli, dito lamang po sa GRR. Todo na to. Bye!